Praise God, kumpleto na. At napakabuti ng Diyos dahil pagka kumpleto natin binabasa to, nandun yung yung parang wala tayong inaalala na nandun talaga yung sama-sama na nagpupuri sa Diyos. Sa main verse po, sa 1 John chapter 2, verse 20, sabay-sabay po natin babasahin at mag-count ako ng 1, 2, 3 at sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. Ngunit ipinagkaloob na sa inyo ang Espiritu Santo at dahil dito, alam ninyo ang katotohanan. Purihin ng Diyos sa pagbasa ng kanyang mapagpalang salita at tayo po'y automatic na uupo. Amen. Kahit na sabihin, makakari po tayo pag tayo tumayo ng habang nagme-mensahe. Amen po, praise God. Amen, napakabuti ng Diyos dahil ang kagalakan na ibinibigay niya po sa atin sa bawat isa na makinig ng kanyang salita. At sa verse pa lang, makikita niyo na po yung pamagat dyan Sabi, ngunit ipinagkaloob na sa inyo ang Espiritu Santo at dahil dito, alam din ninyo ang katotohanan. Yan yung po yung kung tayo po ay may Espiritu Santo na, ang Espiritu Santo po ang magtuturo ng katotohanan. Kaya sinasabi na po dyan, alam nyo na ang katotohanan. Ngunit sa oras nito, tuturuan po tayo na kahit kaunting karunungan na maawa ang ating Diyos na ibigay sa atin kung ano ba yung pagkakaunawa natin sa Espiritu Santo. Dahil po ang Espiritu Santo hindi siya kayang arukin ng kaisipan ng tao. Hindi siya kayang isipin Maliban na lang kung ang Espiritu ng Diyos na meron sa atin na sinasabi diyan, malalaman natin ang katotohanan ng Espiritu na sinasabi ng Diyos sa ating buhay. Ang salita na po rin po ng Diyos na nagsasabi doon sa kanyang mga salita. At madadaanan po yan sa pagbibigay po ng salita ngayon natin Diyos. At sabi po, atin pong pagsasalusaluan ng mga salita ng Diyos tungkol sa Espiritu Santo na ibinigay po sa atin, sa atin pong amang Diyos sa langit, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Hallelujah. Ang tanong, ano po ba ang Espiritu Santo? Tatanong tayo, ano ba talaga yan? Bagamat nandito, kung tayo tunay na tumanggap sa Espiritu Santo, nandito yan. Ano po ba talaga yan? Yun, magko-curious tayo, ano po ba yan? Ngayon, unti-unti tayong tutulungan dito ng Diyos kung ano ba talaga ang Espiritu Santo na ating tinanggap sa ating Diyos. Sa mga hindi po nakakabatid, bilang lingkod ng Diyos na tunay na tumanggap, ito po yung laging paalala, tunay na tumanggap. Iba po yung tumanggap lang at iba yung tunay na tumanggap. Yung mga tunay na tumanggap, madadaanan po natin. Sino ba yung mga tunay na tumanggap? Tunay na tumanggap sa Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas, tayo po ay tinatawag na Kristiyano. Mga tunay na tumanggap, tatawagin Kristiyano dahil meron tayong Panginoong Hesus. At tayo po lahat ay mayroon nun. Sa mga tunay tumanggap, pag meron tayong Panginoong Hesus, sabing ganun, makikilala natin yung tatlo. Meron Diyos Ama. Kasi ang Panginoong Hesus may Diyos Ama. At ang Diyos Anak, ang galing sa Diyos Ama, ang Diyos Anak. Mananampalataya, mayroong ganun na sa tinuturo sa salita ng Diyos. At mayroong Diyos Espiritu Santo. Kasi ang Diyos Ama ay Espiritu Santo. At ang Panginoong Hesus nanggaling sa Espiritu Santo. Alam naman natin yung history na nabuntis ang ina ng ating Panginoong Hesus nang walang gumagalaw sa kanya sa Espiritu Santo. Kaya ang Diyos Anak, ang Panginoong Hesus, at ang Diyos Anak ay salita rin ng Diyos, ang Panginoong Hesus. Siya rin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Yun po ang tatlo po na yan na marami na po nakakaalam niyan. Ngunit paano ko ba, parang minsan nag-argumento sila, ano ba talaga yung mga tatlong ano na yan? Yun lang po ating alamin, ang Diyos Ama, Ama ng ating Panginoong Hesus, ang Espiritu Santo, at ang Panginoong Hesus. Yun po. Ang Espiritu rin ng Diyos ang magpapabatid sa atin yan kung paano ba natin sila, paano tayo magkakaroon ng pananampalataya sa tatlo na yan na tinatawag. Base na rin sa Espiritu na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Sa pagbubulay-bulay natin, pakikinig ng ganitong salita, unti-unting na ano yan Base nga sa sabi ng mensahe ng Miyerkules, sabi ganoon, maliit na pananampalataya at malaking pananampalataya. At meron pa lang maliit na pananampalataya at malaking pananampalataya. Kaya po doon, kung malaki ang ating pananampalataya, unti-unti po, doon na paiintindi na ng Espiritu Santo kung ano ba ang banal na Espiritu niya, ang Espiritu Santo na ibinigay sa atin ng Diyos. Sa kapanahon po ng New Testament at hanggang sa ngayon po sa mga hindi po nakakabatid kung paano po mabubuhay ang Espiritu ng Diyos sa atin. Ano po bang dapat natin gawin? Paano pa mabuhay ang Espiritu sa atin? Yun na tinuturo na po lagi dito. Una, tanggapin natin ang Panginoong Hesus. Yun ang umpisa sa lahat Bago mabuhay, kung wala kang Panginoong Hesus sa ating puso, hindi mabubuhay ang Espiritu. Dahil yun ang daan yun ang katotohanan, yun ang lahat-lahat. Kung wala ka, yun ang sabi sa pahayag, ito po yung unang verse na yun po yung main verse yung isa. Ngayon po yung unang verse. Pahayag 3:20, naririnig na po natin yan. Nakatayo ako rito, ako kumakatok sa pintuan. Kung diringgin naman ang aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako at sa kanyang tahanan, sobrang bilis papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kami magkasalo. Yan na po yung sinasabi. Isa sa paano ba nating aanyayahan ang Panginoong Hesus sa ating puso. At ano po pa yung
Sabi po, at kung sino man yung tumanggap sa ating Panginoong Hesus, sabi ganyan, First John 1 chapter 1 verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap ay sumusunod sa Kanya, ay binigyan niya na karapatang maging anak ng Diyos. Sabihin, anak tayo ng Diyos, pagka karapatan, hindi yung baka lumaki na ulo natin, anak ng Diyos, magagawa ko nila, kaya ko, hindi ganun, karapatan lang, karapatan. Yung pribilehiyo na maging anak ng Diyos, karapatan maging anak ng Diyos. Kung tunay na tumanggap, yan mga tumanggap lang. Makita naman natin dito mamaya habang sino kayo tumanggap at tunay na tumanggap. Kapag tayo ay tumanggap na sa Panginoong Hesus, itinuturo po sa atin na dapat natin gawin ay ito po ang dapat natin gawin pag tayo tumanggap na. Sabi ko kanina, sa mga panalangin natin. Ang Diyos sa Espiritu, kaya dapat siya sabay sa Espiritu. Kung ito tayo tumanggap, kailangan sumamba tayo. Kung hindi tayo sumasamba, paano tayo nalaman na tumanggap kung hindi tayo sasamba sa Espiritu? Dahil si Diyos sa Espiritu at ang kanyang salita ay ang tuwanan ng Panginoong Hesus dalawa. Kaya po yung sabi sa nasa niya tayo title natin sa title para sabi sa ulit. Talagang tuloy yung spirit. Ay ganun yung nasa po Sa atin? yan. Fruit of the Holy Spirit. Yung verse kanina, una-una yun ako. Katotohanan mula sa Espiritu. Pero angin na natin yan. Holy Spirit na may katotohanan pa. Yung katotohanan, yun po yung itinuturo ng Holy Spirit sa atin. Yan po yung katotohanan. Pag Holy Spirit po nagtuturo, malalaman natin yung katotohanan. Tapos sabi sa main verse, yan na po yung binasa natin. Tumanggaw sumunod na kanyang binigyan ng karapatan. Just dyan, ito, Timothy. Mayroon ka lang Timothy. Amen. Nadaan natin na yan sa pagpapatuloy po. Sabi ko, ang lahat po ng mga tunay na lingkod ng Diyos ay tumanggap ng Espiritu ng Diyos. May mga verse na sa Biblia nagpapatunay kung paano nila natanggap ang Espiritu Santo. Paano ba nila natanggap ang Espiritu Santo? Kakaindiya tayo. Paano ba natin natanggap? Ito tuturuan po tayo ngayon. Isa po yan sa paano nila tinanggap. Sa 1 chapter 22. Tapos sila hininga niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng pag-ingat. Sa ngayon, paano ba tayo mahihinga? Kasi maaari kasi gulay-gulay tayo, nasa tayo. Quiet time, nasa tayo. Maaari. Kasi hindi natin nakikita ang Espiritu Santo, wala nakakita. Pwede magpasa, magkaroon ng kurba. Pero hindi natin katulad ng hangin. Sinabi na rin po yun sa salita. Paano pa yung verse na Magawa, chapter 2, verse 3. May nakita sila parang mga dilang apoy na tumabog sa bawat isa. Yung nagkukorte siya, parang dilang apoy. Hindi natin yung nakikita na kung ano ba talaga yung espiritu na yun. Yung tinanggap niya. Tatanggap din natin. Nangyari po yan. Ganito, sitwasyon. Pupulit sa salamat sa puspus nila ng espiritu. Tayo mapupuspus ngayon. Hindi rin masasabi na hindi nangyayari yan. Nangyayari din po yan. Yan parang di lang ako na yan. Sabi. Kasi nangyari na eh. Ibigay rin sa Pag tayo na puspos tayo. Puspos ng Espiritu Santo. Yan po yung tinuturo sa atin ngayon. Lagi tayong sa praising worship, sabay ng Diyos, Espiritu at Tuhan at magbulay-bulay yan po yung tinuturo sa atin. Sabi ko, kapag buhay na buhay na po ng Espiritu Santo sa atin, Espiritu sa ating mga tumanggap, ang katawan po natin ay templo ng Espiritu Santo. Tumanggap na, nag-anak na tayo ng Diyos, yung katawan natin templo ng Espiritu Santo. Makikita na po natin sa 1 Corinto, chapter 6, verse 19. Hindi ba ninyo alam na ang katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at pinagkaloob ng Diyos? Sa inyo, hindi na ninyo pag-ari ang kanyang katawan. Sabihin, hindi na natin basta gagamitin yung katawan natin kung ano-ano. Hindi na natin pwedeng yung mga kasalanan na yan, gagamitin natin sa pakikiyabit, mag-iinom, paglalas, hindi natin gagamitin. Kasi alam na natin yung katotohanan sa kanina, truth from the Holy Spirit. Malalaman na natin yung katotohanan. Kung yung tunay na tumanggap, yung Espiritu ng Diyos, sinusunod natin, hindi na natin dapat ginagawa. Kaya pag-aari na ng Diyos. Susundin natin yung Espiritu ng Diyos sa atin. Napakaganda po, binibigay ko sa atin, kaya ka sa ating puso. Ang salita po nito, ang mga lingkod ng Diyos, ang mga lingkod po ng Diyos na tunay na tumanggap ng Espiritu Santo. At kung lingkod ng Diyos ay napuspos ng banal na Espiritu Santo, maranasan po nila ang talagang napuspos tayo, maranasan din ang speaking of tongue. Yan na po, papasok na yung speaking of tongue.
Sabi Sabi sa ayan, ayan, mga mga gawa, chapter 2 verse 4, at sila natin napuspos ng Espiritu Santo at simulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ating kaloob sa salita ng Diyos. Yan po Yan po mga napuspos, hindi po yung mga mayor yan, yung mga parang tumanggap lang, tapos biglang mag-i-speak ng octave. Pero hindi naman siya napuspos ng Espiritu Santo. May something wrong doon. Magsasalita sila ng kung ano-ano. Pero may warning yun, yung mga gano'n na parang ginagaya natin sa iba. O Nag-i-speak yung tanggang doon tayo mag-praise and worship doon kasi nag-i-speak ng octave yun. Alam ba natin na yung speaking octave na sinasabi na ay puspos yan ng banal na Espiritu Santo. Kasi ang sabi niya, yung puspos ng Espiritu Santo. Kaya makita mo, isa pa lang mag-i-speak yung octave na parang tingro, hindi pa napupuspos ng Espiritu Santo. Nagsasalita na. Parang kinopia lang yata nito sa kabilang ito. Kasi Pareho sila ng sinasabi. Kasi hindi naman natin alam yung sinasabi sinasabi nun eh. mga Mga nagsasalita ng Espiritu Santo. dahil Dahil po po nagsasalita ko sa iba't ibang iba ang Diyos. Nakikipag-usap tayo sa Panginoong sa pagsamo ng Espiritu Santo. Sabi gano'n. sa 1 Corinto chapter 14 verse 2, ang nagsasalita ng wika ay sa Diyos nakikipag-usap at hindi sa tao sapagkat parang nakaunawa sa Kanya ngunit salita siya ng mga hiwaga sa tungkol sa Espiritu Santo. Ibig sabihin, yung mga sinasabi ng Espiritu sa Diyos siya nakikipag-usap. Hindi yung ano eh, yung ano kayo ano kayo sinasabi niya. Hindi mo maintindihan kasi sa Diyos siya nakikipag. Iba yung lingwahe. kasi ang Kasi yung lingwahe natin Tagalog, English. kung ano Kung anong lingwahe, iba kung ano. Iba yung lingwahe na nasa langit. Kaya makita, hindi mo talaga maintindihan yung sinasabi na nag-i-speak mo ka. Ngunit may danger siya kasi yung si Satanas, iba yung lingwahe ginamit niya eh. pagkasawa Pagkasawa na pa lang, nag-speak nito. puspos Puspos ba ng Espiritu sa puspos ng isang Espiritu to? Pag magtututo eh, kasi pwedeng pwedeng magaya-gaya mo lang, narinig mo lang. Kaya tinutuwa tayo sa mga katotohanan sa Espiritu Santo. Maintindihan pa natin ang katotohanan ng Espiritu Santo. sabi ko Kaya kapag tayo po ay may Espiritu Santo, maunawa natin ang kaloob ng Diyos sa atin. Yun ako, ibibigay na yung kaunawa. Sabi dito, Plus Corinto, mga taga-Corinto, chapter 2, verse 12. Medyo mabilis lang po dahil marami kong verse, may higit eh. Okay lang tayo. ang mga Ang tumanggap na, ang tinanggap natin ay hindi ang Espiritu ng kasanglibutan, kundi ang Espiritu na mula sa Diyos upang maunawa natin ang mga kaloob ng kaloob niya sa atin. Amen. Kung ang tinanggap natin ay Espiritu ng Diyos, maunawaan natin yung mga kaloob sa atin. Kung bakit ba tayo nag-praise and worship dito, bakit ba tayo umattend ng worship service, ba't ba nagpapagal tayo, ay kuya tayo, kagabi, kung ano yung ginawa natin, function, kung trabaho, nag-overtime, kung naman, napuyat dahil busy sa trabaho, ganyan. Bakit nandito tayo ngayon? Dahil naunawa natin ng Espiritu Santo na ibigay sa atin ng Diyos. Yun ang sa atin nagpupus eh. Dahil meron na tayong tunay na tumanggap, meron natin dito ng Diyos. Yun ang nagpupus sa atin. Katawan lang natin, hindi dadala dito yan. Masarap matulog eh. Kahit na alas 9 eh, pwede ka pang matulog pag ganitong Friday. Kasi ito yung pahinga natin sa katawan. Ngunit, ang kapahinga na tunay na kapahingaan ay sa Diyos lamang natin patatagpuan. Binigay niya yung oras na to para makapagpahinga tayo. Pahinga na ito 100% to, kapahingaan kasi kapahingaan sa spiritual, at nakakain tayo, nabubusog tayo, kapahingaan sa physical, nagpapapapor tayo, at nakaupo tayo yan, nagagamit natin katawan, gumagaan yung ating puso, nawawala lahat ng mga sulat natin, inabigyan natin sa Diyos, sa mga pagtitipon na ganito. Sa Lord na, minsan dumarating natin mga natin, bahala ka natin sa problema ko, kasi parang pinawa natin ng Diyos. Ngunit, yun naman na totoo eh. Yung paggalang, yung pagsama. Kasi yun ang ibigay ng Espiritu sa atin. Yung napaloob sa atin na ibigay natin yung mga alalahanin natin sa Diyos. Kaya yung sa atin na Espiritu na sa libutan. Kaya yung ibigay natin sa Diyos, hindi yung ibigay natin Diyos, bahala ka na gagawin ko gusto ko. Hindi yung sinasabi ng Diyos. Kasi Espiritu niya puro nagmumula sa kabutihan ng ating puso pang Espiritu na yung kaloob na. Sabi po, ang mga matunayan po na ang tao ay may banal na espiritu sa kanilang buhay ay kung tayo po ay bilang lingkod ng Diyos, nating Diyos ay tunay na nanahan ng banal na espiritu sa buhay natin. Buhay po ng bawat isa, makita po sa atin ang bunga ng banal na espiritu. Ano ba yung mga bunga na yan? Talagang tunay na nakikita yung bunga. Kasi marami yung nababasa dito sa may bunga rin eh. Bunga, sa masamang bunga. Kaya yung tunay na namumunga, yung tunay na mabuting bunga na galing sa Banal Espiritu. Wala kang makikita na namumunga
Ay, sugarol yun, lingkod ng Diyos yun, sugarol yun, gano'n. Hindi yun, hindi bunga ng Espiritu. Lingkod ng Diyos yun, ano yun, nanako yun, kung ano masuka sa kumpanya, hindi gano'n. Yung sinasabi dito, yung bunga, yan yung mga bunga, pag-ibig, kagalakan, nanako natin yan. Nakalinaw sa puso natin yan. Dumarating ang time na di natin napakinggan ng Espiritu ng Diyos para gawin yung mga ano yan, sabi pag-ibig sa sarili. Ang sabi ng Espiritu ng Diyos, bunga ng Espiritu sa sarili. Hindi tayo makapagpapigil sa sarili, pati yung bunga natin, hindi natin mapigilan eh. Pagka tayo nainis eh, gagalit eh, lumalabas eh. Kaya hindi yung bunga ng Espiritu na sinasabi. Kung tunay na tumanggap, may bunga ang banal ng Espiritu. Sana po yun po yung pinapaunawa sa atin. Pagpapatuloy po, natin po. Napakalakasin dahil sa mga pagtutuloy ko, lagi namin na pagbubulay-bulayan, pag-ibig ng hapon. Pag-ibig-bulayan. Discussion yung banal ng Espiritu. Sabi bilang lingkod tinuturo po sa atin ngayon na ang dapat nating gawin. Ano ba ang gagawin natin kung meron na tayong banal na Espiritu? Sabi gano'n. Tinuturuan tayo ng mga salita ng Diyos na huwag na nating kailangan huwag nating hadlagan ang pagkilos ng Espiritu Santo sa mga buhay. Yung bang conviction of the Holy Spirit. Kapag meron tayo, huwag na nating hadlangan. Meron na tayo niyan ng Espiritu ng Diyos eh. Meron na tayong yumayabong na yung fruit of the Holy Spirit eh. Nakikita na nga ng iba minsan. Uy, napakabait naman ng tao. Lingkod pala ng Diyos yun. Kaya pala puno ng pag-ibig yun. Napakabuti na, katyaga. Magpagpipigil sa na. Nandiyan, lumalabas na. Kaya huwag nating hadlangan yung pagkilos ng conviction of the Holy Spirit. Sabi dyan sa mga Thessalonica, 1 Thessalonican, chapter 5 verse 19, huwag na ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag na ninyong walain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Ibig sabihin, yung Espiritu tinuturo po kanina, yung kaloob ng Diyos, huwag natin baliwalain yun. Pag conviction ng Holy Spirit sa atin na dumalo ka, magbigay ka ng papurit parangal sa Diyos, gawin po natin. Dahil tinuturo din na napipighati din ng Espiritu Santo sa atin pong yung nandito po sa puso natin. Sabi po, bakit hindi po natin dapat hadlangan ang pagkilos ng banal na Espiritu? Bakit hindi po natin dapat, yun pa rin tinuturo kanina, mga sa Efeso, chapter 4, verse 30, at huwag ninyong pighatiin ng Espiritu Santo ng Diyos na sa kanila kayo tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Pagka, yan po nang excited yan yung magko-curious tayo dyan sa pagbighati, madadaanan po sa salita, sa mensahe. At huwag ninyong pighatiin. Ibig sabihin, kapag nagko-convict, huwag nating, huwag mag-grieve. Pagkat mahirap talagang kung sa ating personal na buhay talagang ang hirap sumunod eh. Lalo na yung kung katawan natin ang pumipigil, yung sariling laman natin pumipigil. Mahirap, ngunit tinuturuan tayo ng Diyos na huwag nating hadlangan. Pag ang pagkilos ng banal spirito, pag sinabi niya, itong dapat mong gawin, maglingkod ka sa Diyos, kung ano yung ibinibigay sa iyo, kung yung kaalaman, karunungan na meron ka, ibahagi mo sa mga kapatid, kung ayun ang binibigay ng Espiritu Santo sa ating puso, gawin natin. Kasi doon yung patuloy na lalago yung banal na Espiritu, kaya hindi natin dapat hadlangan para lumago yung fruit of the Holy Spirit sa ating pong mga puso. Paano naman yung Espiritu na yan? Ano ba yan? Talagang Espiritu Santo, parang curious, ano ba yan? Sa Old Testament po kasi sabi, sa Old Testament, pumakita po natin sa Isaiah 6:33, yan na po yung lagi namin binubulay. Ngunit sa kabila nito, sila naging magsikat, pinaghati nila ang kanyang banal na Espiritu dahil doon naging kaaway nila si Yahweh. Ibig sabihin, pagka napipighati pala natin yung banal sin, naging kaaway natin ng Diyos. Napipighati Bakit? Kung napipighati, hindi natin sinusunod, iba ang ginagawa natin. Kahit sa Old Testament, nakita mga Israelites, matitigas ang ulo, di ba? Ang sabi ng Diyos, ganito, binigyan na sila ng 10 commandments, pero hindi nila talaga binibigyan ng Kaya nagiging kaaway sila ng Diyos. Napipighati nila. Kaya sabi sa atin, huwag nating hahadlangan, sabi na ang pagkilos ng Espiritu Santo sa ating pong mga buhay. At para hindi ito mapighati. Sa Old Testament, sino ba yung mga sa Old Testament, isa sa pwede nating makita na nung napighati, sabi niya, sa Old Testament may mga supporting verse na papatunayan ng Espiritu ng Diyos ay umaalis sa tao. Umaalis pala sa tao yung sa Old Testament. Ito, maganda, curious ka din eh. Sabi sa 1 Samuel chapter 16 verse 14, samantala ang Espiritu ni Yahweh ay umalis na kay Saul. At sa pentulot ni Yahweh, isang masamang espiritu naman ang nagpahirap kay Saul. Ibig sabihin, umaalis pala. Sa Old Testament kasi sa New Testament, merong katuruan dyan na paano ba talaga natin maunawaan? Umaalis ba talaga o hindi? Yan yung makikurious ka. Nung Old Testament, umaalis kasi yung sabi nga, yung authority yan
ng Espiritu ng Diyos. Ibinigay sa iyo, magkakaroon ka authority. Diba? Binigyan ka, magiging hari ka. Katulad natin, so, binigyan siya ng Espiritu ng Diyos para maging hari, pamunuan ng Israel. Nung umalis na, nawala na yung maging hari niya. Nandun pa rin, pero wala na yung pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa kanya. Naging masamang Espiritu na. Tunay nga po, kapag umalis ang Espiritu ng Diyos, banal, magiging bakante. Sabi nga, papasukan niya ng ibang espiritu. Kung ang hindi espiritu ng Diyos, masamang espiritu. Kaya, sabi niya, masamang espiritu ang naman ang nagpahirap kay Saul. Pinahirapan siya. Alam naman natin yung storya ni Saul nun. Sabi naman, ito naman po ang kasunod. Paano naman po sa New Testament? Umaalis pa rin ba ang banal na espiritu sa mga tunay na tumanggap na banal na espiritu? Ito, masyadong itong usapin na to. Hindi basta maunawaan mo basta-basta lang. Kasi marami nagsasabi, umaalis. Marami naman nagsasabi, hindi umaalis. Kasi nag-ano sila eh. Hanggang ngayon hindi pa nare-resolve yan. Ang una, umaalis kasi magpatuloy kayo hanggang wakas hanggang magkaroon ng kaligtasan hanggang sa pagdating natin. Yung tatak kanina sinasabi espiritu, yun yung titingnan sa atin eh. Eh kung wala yun, paano tayo magkakaroon? Sa naman, sa ibang debate naman, yung diskusyon, hindi umaalis. Kapag tunay na tumanggap, sabi ng ganun. Ang si Paul, nung tumanggap ng espiritu ng Diyos, tunay na tumanggap, umalis ba ang espiritu sa kanya? Kasi tunay siyang tumanggap. Iba yung tumanggap lang eh. Pag tumanggap ka lang, 50-50 ka lang. Kasi sa salita, pwedeng tumanggap ka lang eh. Tinanggap kita, Panginoong Hesus, sa aking buhay. Makita mo, tumanggap. Minsan, di mo malang kung may fruit of the Holy Spirit kasi ang pinamumuhay niya, iba doon sa sinasabi niyang tinanggap niya eh. Maraming ganyan. Minsan, nagtuturo pa nga ng salita ng Diyos eh. Tumanggap ako ng ganito. Diba? Minsan, sila na nga yung mismong Kristo eh. Minsan, kasi tumanggap nga sila eh. Sila yung Ngunit makita mo, hindi mo makitaan ng fruit of the Holy Spirit, something wrong. Kasi kailangan mamunga ang fruit of the Holy Spirit para makita mo sila tayo tunay na tumanggap. Sabi nga nun, umaalis ba? Sa tanong po na ito, challenge po yan. Challenge po sa atin yan. Para isa rin po tayo sa matcha-challenge sa pagbubulay-bulay. Tayo po magbubulay-bulay. Yan po yung pinakasagot yan. Magbubulay-bulay tayo ng salita ng Diyos at unti-unti na nawang kasagutan dahil ang Espiritu ng Diyos na ibinigay po sa atin ang magpapaunawa po sa atin. Yung pong sabi sa title, ang katotohanan mula sa Espiritu Santo. Yung katotohanan, maaalala natin pag nagbulay-bulay tayo ng salita, makikita natin kung talagang tunay bang umaalis o hindi ang Espiritu. Ngayon to, New Testament, hanggang sa ngayon, kung aalis ang pababa tayo ng Espiritu ng Diyos o hindi na. Hindi natin alam kasi hindi pwedeng magsalita ako ng hindi natin kasi magkakaroon kayo ng doubt. Alam mo, nagsalita ako, hindi na. Paano yung salitang gano'n, di ba? Parang sinungaling yata si Kuya Francis. Ngayon, pag sinabi kong umaalis, hindi na. Ang dami nagsasabi, hindi. Kasi walang kapangyarihan ng Diablo para paalisin ng Espiritu sa atin. Ang Diyos ang may kapangyarihan eh. Sabi ng Diyos, ang pinili niya, hindi na mawawala sa Kanya. Ibinigay ng ibang ganun. Kaya ang magpapaunawa sa atin, yung Espiritu ng Diyos, kung magbubulay-bulay tayo, unti-unti, hanggang sa sabi kanina, maliit na pananampalataya at malaking pananampalataya. Kapag malaki na yung pananampalataya natin, unti-unti na po yun na paunawa sa atin. Ang Diyos na mismo magpapaunawa. Minsan maririnig na salita. Pag sa tao kasi nagpaunawa, doubt ka eh. Pag tao nagsabi, umalis yan. Totoo kaya yan? Hindi umalis yan, di ba? Madadoubt ka kasi. Hindi mo kasi, kailangan kasi ang spirito ng nasa sa atin, yun yung magpapaunawa, yung faith natin na para maunawa natin kung aalis ba talaga ang spirito. Kasi pag umalis yan, wala tayong kaligtasan. Kasi yung titingnan ng Diyos sa pagdating sa atin, yung tatak ng spirito na binabanggit kanina. Kaya yung katotohanan mula sa Espiritu Santo. Yun po, yun ang idea na malalaman po yun po ang kasagutan. Bilang isang lingkod ng Diyos, kahit po lagi natin nababanggit na tayo ay Christian, ayun, bilang lingkod, sabi natin, Kristiyano tayo, lingkod na tayo ng Diyos eh. Mayroon po time na talagang magtatanong tayo eh na ganito, Christian ba talaga yan? Yan sasabihin pa natin, ano ba talaga katotohanan? Ano po isasagot natin sa mga nagsasabi na Christian sila? Alam mo, Christian tayo. Christian ako, ganito. Diba? Ano pong sabi niya, ngunit dumarating pa ang time na kahit tayo ay mga lingkod na ng Diyos, tayo nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan kahit sabihin natin lingkod na tayo. Kahit sabihin pa natin, ang ibang tao nagsasabi na tumanggap talaga siya, pero nakakagawa pa rin sila ng kasalanan. Hindi natin pwedeng i-judge na hindi totoo yung tumanggap kasi gumagawa pa ng kasalanan. Kaya ang Espiritu talaga ng Diyos na magpapauna, kaya yun yung katotohanan eh. Kaya ng Diyos, makinig tayo ng mga salita ng Diyos, magbulay-bulay, doon natin maunawaan eh. Dahil ituturo ito sa atin bakit kailangan ganun, di bang kailangan marinig na lang sa atin sa tao yung turo na yan. Dahil ang Diyos naman ginagamit ang tao para i-deliver ang salita. Katulad nito, ginagamit ng mga pribileyo, isang nagtuturo dito. Pwede naman yun na lang pakinggan mo dahil sinasabi nila na galing sa Diyos yung tinuturo nila, galing sa salita nagmumula sa langit, di ba? Bakit yun? Bakit kailangan tayo magbulay-bulay pa? Maraming ganun. Ngunit yun po ang katotohanan, yun ang tinuturo eh. Sabi ng Diyos, sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Ano ba yung katotohanan? Yung salita ng Diyos. Paano mo siya masasamba kung hindi natin nabubulay-bulay ng kanyang salita? Hindi natin sinasamba ang Diyos kung
Wala, kasi ang katotohanan nasa salita ng Diyos eh. Paano natin siya nasasamba? Sa Espiritu, pwede nating masamba sa pamamagitan ng pagpapakumbaba, anyanyahan at patuloy na pagsumamo sa ibaba natin ng asin. Talagang kailangan mababa tayo, sambahin natin ng Diyos. Masasamba sa Espiritu. Sabi, Espiritu at katotohanan. Ngunit hindi ka naman nagbabasa, hindi ka naman nagbubuli ng salita, hindi ka sumusunod sa katotohanan, hindi mo rin siya nasamba sa Espiritu at katotohanan. Yun po yung tinuturo ngayon. Yun ang katotohanan sa sinasabi. Sabi sa Marcos, chapter 3, verse 28 to 29. Tatandaan ninyo ito, maaring patawarin ng tao sa lahat ng kanyang kasalanan at paglapastangan. Ngunit ang sino mang lumapastangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran sapagkat ito ay walang hanggang kasalanan. Yung sabihin, kahit pala magkasala tayo kasi sinasabi, Christian ako, nagkakasala ba tayo? Ngunit napapatawad pala tayo ng Diyos. Katulad ngayon, kung nagkasala tayo nakarang linggo, hingi tayo ng tawad sa Diyos. Kapag tapat ang puso natin na humingi ng tawad, tapat din ng Diyos na magpapatawad. Napapatawad pala tayo. Sabing ganun. Pero may warning, sabing ganun. Ngunit lumapastangan sa Espiritu Santo. Yan ang katotohanan. Sabi, kung lalapastanganin natin ang Espiritu Santo, yun yung walang kapatawaran. Sapagkat ito walang hanggang kasalanan. Sabi, kasi yan yung tatak natin yung ibinigay sa atin Yan yung nagtuturo sa atin. Lalapas na ang hanginin mo. Mapipigati. At imumok mo talagang iba kasi ang Diyos ang nagtuturo niya paano. Binibigyan din tayo ng verse dito supporting ito. But paano natin nalalaman niya na nalalapastangan natin yung Espiritu Santo? Sa papanong paraan, ganyan, sa pananalita pa, paggawa ba, ganyan. Ngunit base na rin sa sinasabi ng salita na yun, kung ano yung conviction sa atin, at nagigrib na ganyan, unti-unti na yun na hindi natin sinusunod, unti-unti na yung pagmumula ng paglapastangan yun sa Espiritu Santo, yun sa pagigrib niya. Kaya sabi, wag natin pigatin, wag nating hadlangan. Kasi walang kapatawaran yun kapag patuloy, may verses hanggang sa yun ang magiging tuluyan ng pagkakasala natin, hanggang sa pinatuloy natin ang ating mga kasalanan. Yun. Sabi, kung bubulay-bulayan ng salita ng Diyos, pwede po tayo magkaroon ng katanungan. Ano po ba yung ginagawa ng Espiritu na ibinigay ng Diyos na nananasan? Ano ba talaga ginagawa ng Espiritu? Bagamat ang ating Diyos, Espiritu, ano ba yung ginagawa? Basta ba nandyan na lang sa atin, yung namunga na lang ng fruit of the Holy Spirit sa atin, ganun ba? Ano ba ginagawa niya? Bakit kailangan pa natin ng Holy Spirit sa ating buhay? Buhay naman tayo, parang ganun ba? Pag curious siya, magtatanong ka Pero binibigyan tayo ng verse ng salita ng Diyos kung ano yung kaunting kapaliwanagan, kung kaunting karunungan na nagmumula sa kanyang salita. At base na rin sa Espiritu na meron tayo, maunawaan natin yan. Sabi ganyan sa unang Korinto, chapter 2, verse 10 to 11. Ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay. Sinasaliksik niya pala lahat lahat ng bagay. Kung meron tayo, siya ang nagsasaliksik lahat ng bagay. Kung tama ba ito, mali ba ito, kalooban ba ng Diyos to, kung ano sinasaliksik niya yung sa puso natin Kaya kung tunay tayong may tumanggap sa Espiritu ng Diyos, natin, ba't lagi nagkukumbik sa akin ng Espiritu ng Diyos? Praise God kung lagi kang kinukumbik. Ang mahirap kung hindi ka na kinukumbik. Parang wala na akong conviction ng Holy Spirit kahit anong gawin ko Kasi ang sabi diyan siya ang nagsasaliksik Ibig sabihin, hindi ka na sinasaliksik ng kasi kahit anong gawin mo, wala nang conviction Kung malangalunya ka, kung nabalik ka sa pag-iinom na ganyan, kung ano yung bisyo mo dati, bumalik ka. Hindi na nasasaliksik, sa napipigati, kung ganun. At sabi pa, maging ang pinakamalalim na layunin ng Diyos, yan ang sabi, ang pinakamalalim na layunin. Sapagkat walang nakakaalam na iniisip ng isang tao. Kahit ako man, hindi ko nga alam kung ano iniisip niyo ngayon, kung pinakikinggan niyo ba, kung tama ba, o yung sinasabi ng salita ng Diyos, kasi walang nakakasaliksik kung sa pakikinig, yung puso ba natin, nandun talaga lahat. Minsan dumarating din kasi sa point na nandiyan ako, minsan na inaantok ako, nakakausap ko. Minsan hindi rin pumapasok sa minsan nakakalimutan ko. Kasi hindi yung isip ng tao Base na lang dun sa sinasabi kung ano yung espiritu ng Diyos, yun ang magpapaunawa sa atin. Kung ano yung naririnig natin at napagbubulay-bulay natin, siya kasi nagsasaliksik sa pinakamalalim na layunin ng Diyos. Sapagkat walang nakakalam ng iniisip ng tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Yun ang sinasabi, sarili niyang espiritu. Kung tayo puspos ng espiritu ng Diyos ngayon, talagang magpe-praise ka lagi. Wala kang ibang gagawin kundi mag-praise, puspos puspos ng espiritu. Walang gap ang ibang magagawa kundi puro pagpe-praise, puro pagsamba sa Diyos. Puspos Katulad na nangyari sa Acts. Gayon naman, wala nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. At sa ngayon, wala rin nakakaalam ng kahit na meron tayong espiritu ngayon, hindi natin alam kung ano yung kalooban, kung ano yung ginagawa ng Diyos ngayon. Maliban ng Diyos. Maliban na lang na kumunik yung espiritu ng Diyos na nagpuspos tayo ng makita natin kung ano ba ang ginagawa ng Diyos sa atin ngayon. Kung bakit nakaupo tayo ngayon, nakikinig. Kung puspos tayo ng banal na espiritu,
alam natin ang Diyos nasa langit at naka-focus sa atin ngayon, ano sa atin, kasi puspos tayo ng ano eh. Kaya nga nakakapag-speaking of tongue, nakikipag-usap tayo sa Diyos eh, speaking of tongue. Nakikipag-usap sa ating Diyos, nalalaman natin yun. Kasi yung Espiritu, yun yung ano eh, nakakaalam eh. Bakit yan nag-speaking of tongue? Nakikipag-usap pala sa Diyos, ibig sabihin, kasi ang pakikipag-usap, communication, ibig sabihin, nakikipag-usap pa, tumutugon ng Diyos, tinitingnan niya kung ano yung sinasabi mo. Kaya walang ibang nakakaalam ng maliban sa Diyos, maliban sa Espiritu ng Diyos. Yun po yung ano. Isa sa pwede nating pagkunan ng ideya at sa pagbulay-bulay na yan. Marami po yan, malawak po yung pag-unawa sa Espiritu Santo. Pag nagbulay-bulay po tayo, laging tayo sumusunod, laging natin sa gawain ng Diyos. Unti-unti yan, pauunawa ng Diyos yan. Kasi tataas ng tataas, lalaki yung pananampalataya. Yung magbubunga ng bubunga ang fruit of the Holy Spirit sa ating pong buhay. Ayan po, sabi pa sa kasunod, mga 1 Corinto, chapter 2 verse 12. Ang tinanggap natin ay hindi espiritu ng sanlibutan, kundi espiritu na mula sa Diyos upang maunawa natin ang kaloob niya sa atin. Yan na rin po kanina na naunawaan na natin yung kaloob ng Diyos dahil meron na tayong espiritu. Yung yung tunay na tumanggap magtatanong tayo, bakit hindi ko naunawaan yung sinasabi ni tinuturo doon tanungin natin kung talagang tunay tayong tumanggap o kung tumanggap lang tayo sa tanggapin ko, tinanggap yung alam ba, mayroong evangelism na ganyan. Tumanggap yung 5 sila, lima inayagan ng salita, pinatanggap. Tumanggap yung 3, gumaya ka na lang. Tanggapin ko na lang din kasi tumanggap sila. Yun ang sinasabi. Kasi tunay na tumanggap yung pinapaintindi sa atin na tinanggap lang dahil gusto na. Kasi Diyos naman ang Panginoong Hesus di tanggapin ko na lang. Ngunit, sabi nga, mapupuspos ka at pag tunay ka nang tumanggap eh. Maraming na-encounter dito sa Biblia na kapag puspos, talagang makikitaan mo na siya tunay na tumanggap. Napupuspos siya ng banal na Espiritu. Kahit sa sino mga lingkod, kahit nasa Old Testament pa, pag tumanggap, si David pa nga, nagsasayaw pa nga, pag puspos ng banal na Espiritu eh. Ang Espiritu Santo na isinugo ng Amang Diyos sa pangalan ng Panginoong Hesus ay nagpapaalala na mga itinuturo ng Panginoong Hesus na maging hanggang ngayon ay magpakilanman. Yan yung Espiritu na ibinigay, yun yung magpapaalala na kung may Espiritu tayo, kailangan maalala natin na hindi lang maalala kundi magbukal na ang Panginoong Hesus sa ating pong buhay. Yun po yan, kasi ang Espiritu ng Diyos, yun yung magpapakilala na may Panginoong Hesus tayo. Sabi ganyan, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito habang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo na sisugo ng Ama sa pangalan ko, ang siya magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Yan, may mga supporting, yun yung magpapaalala lahat na talagang. Kasi may mga magtuturo na, tumanggap ako ng Espiritu ng Diyos, ngunit hindi nila pinipraise ang Panginoong Hesus na bilang Diyos eh. Paano nangyari yun? Kasi ang sabi diyan, ang Espiritu Santo na ibinigay sa yun ang magpapaano na meron tayong Panginoong Hesus sa ating pong puso. Makita mo, turo ng turo, pero hindi nila mabanggit yung paano nagkaroon ng Espiritu ng tunay yun eh. Kaya madidisip ka eh, wala namang Panginoong Hesus na tinuturo, parang gano'n. Parang something wrong. Kasi tinuturo sa atin eh. Ang katotohanan mula sa Espiritu Santo na ang Panginoong Hesus ang iano natin. Magpapaalala, malinaw ang salita niya sa verse. Sabi po, at konti na lang, praise God. At konti na lang, at kahit medyo mabilis, medyo mga 2 verse na lang to na nawa nagkaroon tayo ng konting kaalaman sa Espiritu Santo. Kasi minsan dumarating ang time na minsan mapapagod tayo. Araw-araw na lang, church ako. Ating Biyernes, pwede ba magpahinga muna, absent muna ako. Parang gano'n kasi ngunit ang Espiritu Santo, yun yung kung di natin nahadlangan yun yung magpupus sa atin para hindi natin maisip yung mga ganong mga kaisipan. Kasi ang kaisipan ang Espiritu Santo, magbubukal yan. Sasabihin, yun yung magtuturo kung bakit ka aatin sa kanyang gawain eh. Kasi yun yung kalooban ng Diyos sa atin eh. Yun yung ibinibigay niya. Kukonik yun sa sinasabi kanina pang tinuturo na kung ano yung kalooban ng Diyos, kukonik sa atin kung bakit tayo pumupunta rito. Kung bakit nagpe-praise and worship tayo, pwede naman tayong tulungan ng Diyos. Kung hindi naman tayo pupunta rito, pwede naman, kahit saan naman tayo, may Diyos naman tayo, parang gano'n. Ngunit kailangan lumago yung sinasabi ng fruit of the Holy Spirit sa atin. Kasi ang paglago, isa yun sa paglago. Nandito tayo lahat, nagpapalakasan, lalago yung spiritual natin. Pag nakita mo, nakasimangot yung natin, pag na masaya tayo lahat, yung appearance, sasaya na rin siya eh. Kasi mababahagian siya ng presensya ng Diyos eh. Kasi kung ang presensya ng Diyos dito, panikagalakan, magagalak din yung isang kapatid na yun yung sa sinasabi na unti-unti lumalago yung fruit of the Holy Spirit sa atin na nadadami tayo. Dami-dami yan kasi masaya sila. Pero hindi mo ginagaya, hindi yung duplicate kasi nagbubukas sa puso mo na maging magalak ka dahil nakikita mo ay mga lingkod doon nagagalak sila.
yung puso natin, magkukumbik ang spirit, magagala ka rin. Kasi yung ano ng espiritu eh. Yun ang fruit of the spirit. Kagala ka sa puso natin, pag-ibig. Magkakaroon ka rin ng pag-ibig. Kaya napaka-importante na pagdalo sa gawain na to. Ang presensya ng Diyos, lagi tayo na. Dati nga, pag isang linggo, pagod na pagod ako, hingal ako. Kasi daming trabaho, ganyan. Pero pagdating dito sa gawain, na ano ko na, something wrong na, lumipas lang yung pagod na yun. Pero nandito naman yung kalakasan. Parang lumipas lang siya. Pero kung nandun ka sa sitwasyon na ganun, parang manghihina ka na, parang ayoko na mag-abroad. Parang uwi na lang ako sa Pilipinas, exit na ako, parang ganun eh. Kasi madadama mo, ngunit pag lagi tayo nandito sa kanyang gawain, presensya, magbabago eh. Mabibigyan na naman tayong pananaw ng galing sa Espiritu Santo eh. Kasi pag doon sa katrabaho ng nakapaligid sa atin, mga kampo ni Satanas eh, mga anak ng... Totoo yun kasi dalawa lang eh. Isang anak ng Diyos, wala sa Biblia na hap-hap eh. Kung hindi anak ng Diyos yung mga kasama natin, anak ni Diablo. Walang iba eh. Kahit sa Biblia sinasabi, kung hindi kayo sa Diyos, sa Diablo kayo ngayon. Kaya kung makita mo, hindi sila lingkod ng Diyos, yun. Kaya mga kasama natin, kaya madali tayong yung katawan natin. Yung katawan naman natin, yun ang gustong-gusto, hinahanap, yung mga ganung ano. Kaya kung ang tunay na tumanggap sa salita ng Diyos, magkukumbik yan. Huwag natin hadlangan, huwag natin pighatiin, sundin natin kung ano yung tinuturo ng Espiritu. Pag sinabi ng Diyos na umatin ka lagi, yung pagmumukha na, yun na lang din ako. Hindi yung pagmumukha ng mga kapatid natin ng pupuntahan yung Diyos na ibinigay sa atin sa bawat isa. Kasi yun na naman yung mga nakakasawa na yan. Hindi ganon. Kasi makulit yun. Hindi. Ang sinasabi kasi dito, Espiritu ng Diyos, ang presensya niya ang pinupuntahan natin dito. Kasi ang bawat isa, may presensya ng Diyos. Makikita mo yung presensya, yung fruit of the Holy Spirit sa kanya. Makikita mo. Hindi yung pagmumukha. Pag physical appearance, medyo di ba, medyo something wrong kapag doon. Ang titingnan natin, yung Espiritu ng Diyos meron sa atin at presensya ng Diyos sa bawat isa na lingkod niya. Yun po ang para yung dami-dami na yung presensya. Kung wala tayong hina tayo nung pagpunta rito, paglabas natin dito, o bakit ang lakas-lakas natin. Minsan hindi pa nga tapos, gusto na natin magluto diyan sa Dahil nandun yung kagalakan na maglingkod dahil sa binigay sa atin ng Espiritu ng Diyos. Sabi po sa mga taga-roon sinasabi. Amen. Sabi po diyan sa mga taga-Roma, 2 verse na lang po. Ngunit hindi kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Ang katunayan na nanatili na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kayo Kristo ang tao yun. Yan yung sinasabi ko kanina na kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kayo kay Kristo. Ibig sabihin, kung sabi kanina nga, kung hindi na yung mga kasama natin sa work, kung saan man tayo pumupunta, kung wala silang Espiritu ni Kristo na ibinigay ng Diyos para sa atin, hindi siya kay Kristo. So, hindi siya anak ng Diyos. Yan po ang tinuturo kanina. Kaya minsan natatawa tayo. Ni Diablo yan. Pero wala, yun talagang katotohanan eh. Dalawa lang eh. Saka sa mabuti, masama, isang anak na. Yun lang po talagang katotohanan. Kaya pag sumagapan po natin sa ating puso na kung ano yung pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa atin, yung po ating susundin. At kung ang gusto ng Diyos ang kalooban ng Diyos sa atin makasama natin ating mga kapatid, ano man ang itsura niya, ano man ang height niya, kung ano malaki, mataba man yan, payat niyan, maganda man yan, pangit yan. Yun ang kalooban ng Diyos sa atin, kasamahan natin dahil yun po ang ng Espiritu sa atin eh. Gawin po natin, huwag nating hadlangan. Kasi kahit saan tayo pumunta, kahit ibang church tayo pumunta, kahit na libutin pa natin, isa-isay natin, kada Biyernes dito kabilang church, kahit bumayo ka pa ng Riyadh, Jeddah, ubusin mo lahat ng church dito, mo eh. Hindi yun kasi ang kalooban ng Diyos. Yung ba ay kalooban ng Diyos, yung tinuturo? Hindi yun eh. Sabi ang kalooban ng Diyos, magtipon-tipon kayo, yung magkakapatid. Pagamat hindi natin sasabihin, hindi natin kapatid yung pupuntahan mo sa ibang lugar. Pero sinabi magkakapatid laging magkakasama eh. Kasi ba yan, sino ba ating laging kasama? Yun yung mga kapatid natin na binibigay ng conviction sa atin. Meron bang conviction sa atin sa meron bang nagtuturo sa atin na anak, wag ka na muna sa church diyan, sa kabila ka na lang muna. Walang ganun, parang walang conviction. Anak, sa kabila ka naman, doon ka naman sa sa Riyadh ka naman, dumayo ka naman, baka mag-explore ka. Walang ganun parang hindi something wrong sa ganun eh. Kahit sa Jeddah, magbarin ka pa, mag-international ka pa, mga church sa Bahrain, pumunta ka, hindi ganun eh. Hindi yung kalooban ng Espiritu sabi diyan eh. Ang tinuturo sa atin, ang katotohanan, yung conviction, kung ano yung conviction ng Holy Spirit sa ating pong buhay. Kahit saan man tayo yung church pumunta, kung dito tayo, magkakapatid. Ako, tataka nga ako, dami ko na rin church na puntahan. Lord, saan na talaga ako dadalhin? Panalangin ko kasi, dalhin niyo po sa akin yung may mag-alaga sa akin. Kasi sabi kasi ng isang pastor na nakasama ko sa mission dun sa Thailand, hindi ko marinig, Francis, magpapalipad-lipad dyan. Hindi ko maintindihan yung sinasabi niya. Lipat-lipat. Yung pala, di ba anong lipat-lipat na sinasabi? Iba-ibang church na pupuntahan ko eh. Anong naalala ko yan, Lord, inako niyo ako sa isang church na talagang doon niyo ako palalaguin, doon niyo ako. Dito ako dinala ni Lord, unti-unti.
Bagamat nandun yung minsan something, hindi ko ano na sa puso. Pero praise God, natin, ang spiritual conviction ng Holy Spirit. Minsan, ano ko na, gusto ko nang umalis din sa church natin na to dati. Conviction ba ng Holy Spirit? Parang hindi siya conviction ng Holy Spirit. Sundin natin yung, kasi walang ganun na galit ka sa isang kapatid, ayaw ko na dyan. Di ba? Hindi ganun Yan, tinuturo ko, anong katotohanan sa Espiritu Santo. Sabi sa last verse po, mga taga-Roma, chapter 8, verse 11, sabi ko, ito pa yung last verse, kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawan. Katawang mamamatay sa pamamagitan din ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Kasi kung nananahan yung Espiritu ng Diyos sa atin, yan na yung bubuhay. Kung dating patay at nanahan ng Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ng Panginoong Hesus na muling binuhay, naniniwala tayo na namatay, naging mabuhay dahil sa pagtubos sa ating mga kasalanan. Yan na, yung ano yung tinuturo sa salita ng Diyos, pinagbubulay-bulay natin. Sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, nananahan sa inyo, yan na rin po yung ano sa atin. Yun na po yung last verse po natin. Nawa po sa pagtuturo na ito, kahit kaunting kaalaman, binigyan tayo ng Diyos. Paano ba yun? Bagamat pag binulay-bulay natin itong salita ng Diyos, marami pang ituturo sa atin kung ano ba talaga yung katotohanan sa Espiritu Santo. Ito yung konti pa lang, kumbaga sa registration pa lang ng pag-unawa natin sa ang katotohanan, ang Diyos talagang tunay na nakakaalam kung ano yung Espiritu na Santo na yan na ibinigay sa atin. Magbulay-bulay lang tayo, magtuloy-tuloy hanggang sa dumating tayo na maunawaan natin. At maraming salamat kahit sa ganitong pagtuturong ganito, nagkaroon tayo ng konting idea, konting karunungan na ano ba talaga ang katotohanan sa banal na Espiritu. Hallelujah. Tayo tatayo na at yun, huwag natin kalimutan yan. Kasi nung nakalimutan ko To God be the glory. Amen.